Okay. Senator Gordon, pag nanalo ho kayo, ang ating political party reform bill, itutulak ho ba natin? You know that, pare, kailangan itulak natin dyan, yung party reform, yung party financing. Alam nyo, nakakapagtaka tayo mga Pilipino. Di ba tayo marurunong? Apalagi kung marurunong tayo pero nakikita nyo, milyon-milyon ang ginagastos. Binaviolate ang COMELEC. COMELEC mismo, nung araw pa, hindi dapat mangampanya. Pinagkampanya nila. Tapos yung survey dapat hindi lalabas, hindi nanindigan ng COMELEC. Tapos hindi ba kayo nakakalita? Ang laki-laki na ng perang yan, you expect these people to be honest pagka nanalo sila? Gumastos ng milyon-milyon, tapos maniniwala kayo, tapos sasabihin ng isa, nagabot ako ng 20 pesos sa bata. Hindi ba masamang ehemplo yun kahit na hindi niya binibili yung bata? Umpisa pa lang, pinapaasa niya na ang mga anak natin. Hindi dapat pinapaasa mga bata. At dapat gamitin natin ang utak natin issue for issue. Kaya yung mga parties and political reform dapat gawin natin at magsisimula yan sa bawat isa sa atin. Okay. Okay, quick question to Yes. Bayani, to Chairman. O anong gusto nyong cabinet post? Sinasabi nyo ba gusto nyo DENR pag naging vice-presidente kayo? Wala po akong inaasam na anumang partikular na departamento ng gobyerno. O Dick, what will you make him? He will be the infrastructure czar and he will be a troubleshooter. He is an engineer. Kinuha ko siya dahil siya ay engineer. Maraming dayaan sa pagkwenta ng mga karsada, pagkwenta, yung technical corruption na tinatawag, napakalaki. Yung incompetent ang engineer, dapat matest niya yan. At kung sabihin ko, gumawa tayo, maximize natin ang infrastruktura. Halimbawa, just sa 3 lugar na yan na Subic, Clark, Manila, gumawa ng airport, gumawa ng seaport. Dapat lalagyan mo ng infrastructure, lalagyan mo ng businesses yan para masulit yung pinasok na infrastructure para magkaroon ng kabuhayan ng tao. Okay, teka, awat na. Maraming salamat po. Isang araw lang binigay sa amin. At sa punong ito, binibigyan natin. Bibigyan ko pa sila ng huling mensahe? May lakad pa sila. Huling mensahe, may kailang. Bibigyan namin kayo ng 10 segundo. Huling mensahe. Chairman BF. Sa mga kababayan, ako po'y ginawa ko ang nararapat nang hindi ako natakot sa inyo. Hindi ako natakot sa boto ninyo. At yan po sana ay mangyari sa lahat ng mga pinuno natin politikal. Dapat huwag matakot ang isang ama sa kanyang anak sapagkat pag nagkagayon, sira na ang pamilya. Kaya sa akin po ang pagtakbo ko, sana po ako'y manalo at laking swerte ng bayan natin. Okay. Sapagkat sasabihin na lamang ng tao, sabihin na, tignan mo nga si Bayani, ginawa niya ang nararapat. Aba, akala natin galit sa kanya ang mga tao, talo na siya. Subalit nanalo siya. Ibig sabihin, tama pala na magpasunod ka ng batas at yan ay tanggap na ng ating mga kababayan. Kaya sana po ako'y maging mabuting simbolo para sa ating bayan. Yan po, sa ganyan, makakatotoo na ang tawag sa akin at binigay sa aking pangalan na si Bayani. Salamat, Chairman BF. Ngayon naman, Senator Gordon. Senator. All my life, 33 years sa gobyerno, nahawakan ko po, naging CONCON delegate ako, ginawa ko doon Bill of Duties. Naging mayor po ako, binago ko po ugali ng tao. Kaya nag-volunteer ang tao. Hindi po mag-volunteer ang tao kung ako'y nangurakot. Doon sa Subic, kaya na-save namin ang Subic. Hindi po lalapit ang businessman kung nangurakot po ako sa Subic. Doon po sa tourism, napalakas natin. At pinalakas ko po yan, bakit? Para sa inyo. Para sa mga mahihirap na walang trabaho. Ang pakay ko po, palakasin ang antas ng tao, ang standard of living. Ang ating edukasyon, nahuhuli tayo, babaguhin ko po yan. Ang teacher, ang uunahin ko sapagkat siya ng end-all and be-all of education. Kailangan may sweldong matapat. Pataas. At ang mga doktor, papabalikin ko sa probinsya, tataasan ko lahat ang sweldo para ang doktor kakayang tumulong sa mga mahihirap. Ang mga mahihirap, hanap ako ng trabaho. Kaya ko po yan. Ginawa ko sa Olongapo, ginawa ko sa Subic, ginawa ko yan sa Red Cross at kaya kong gawin sa buong Pilipinas yan. Huwag kayong magduda, itaga nyo sa bato. You will have clean, honest, and most effective government. Okay, maraming salamat po. Senator Richard Gordon at Bayani Fernando ng ating pong mga kandidatong guest ngayon. Salamat din kay Mr. Ramon Casiple ng iPad, kay Maring Winnie Monso. Thank you. Siyempre, pasalamatin din natin ang lahat ng nag-text, nag-Twitter, at yung mga Twitter at tumawag para magpadalang kanilang mga hirit na tanong. At sa ating live audience, nako, buhay na buhay! Dito sa GMA Network Center. Dito po muli magtatawas ang UH Hiritan 2010 ngayong araw sa Webes. Abangan nyo ang aming susunod na isasalang, si Brother Eddie Villanueva, kasamang kanyang katambal na si Perfecto Yasay. At abangan nyo rin ang iba pang kandidato, March 15, Senador Noynoy Aquino at Senador Mar Rojas.
March 17, JC De Los Reyes at Dominador Chipeco. March 22, Joseph Estrada at Jejo Marbinay. Kaya tutok lang sa UH Hiritan 2010! Thank you! May bilog na hugis itlog. Ang kailangan sa bilog ay simpleng-simple lang. Itiman, i-shape, loob ng bilog. Ang loob ng bilog na hugis itlog. May bilog na hugis itlog. May bilog na hugis itlog. Ang kailangan sa bilog ay simpleng-simple lang. Itiman, i-shape, loob ng bilog. Ang loob ng bilog na hugis itlog. May bilog. Why is Claudine so happy? Because she's reuniting with her first love. Soon on GMA. Chef Eileen Anastasio is here to help you in the kitchen. Put your own twist on your favorite dishes. My Favorite Recipes, a collection of 12 mouth-watering recipes cooked in 10 minutes. Out now on DVDs from GMA Records and Home Video. Punch after punch. Totally relentless. Ang kanyang bilis. Ang kanyang lakas. Hindi kinakaya ng kalaban. Sa darating na laban, ang pambansang kamao pa rin ang magtatagumpay. Pacquiao versus Clottey, March 14 na. Dito sa GMA. Sa unang hirit at EQ